Hi everybody! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is Ate Renes Vlog, ang inyong lingkod. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. So, samahan niyo po ako for today's video po dahil lalabas po si Ate Rena nyo. Nag-aantay lang po si Ate Rena nyo sa makakasama ko. Pero kilala ko naman po siya learning po ng pag-drive si Ate Rena nyo. So, yun po. Medyo na-bored na po ako dito sa bahay. Kaya, lalabas po si Ate Rena nyo para matutong mag-drive po. Kakilala ko po yung makakasama ko. So, ayun po. Kailangan pong matuto ni Ate Rena yung mag-drive na po talaga. So, nung nasa Bicol po ako, nakapag-drive po ako. Nakapag-test naman po ako mag-drive na nasa Bicol po ako for 2 days po. Pero medyo takot pa po si Ate Rena nyo kasi nga syempre nakakatakot sa kalsada po baga. So mas sabi ko nga mas okay nga po na na maging passenger na lang po tayo. Wala tayong iniisip. Pero syempre another po yun kaalaman para sa atin. So yun po. So inaantay ko lang po yung yung tao na makakasama ko. So, shout out po sa kanya kung mapapanood niya po ito. Maraming salamat dahil sasamahan niya po ako na mag-drive. Sana po ay okay po ang lahat. Maging okay po ang lahat. So, yun lang po kasing nandito si Ate Rena niyo sa bahay. Kasi nga po may aasikasuhin po dito si Ate Rena niyo para sa health ni Ate Rena. Papakita ko rin po sa inyo kung saan kami pupunta at kung ano-ano baka sana ay hindi magalit sa akin at mainis kasi karamihan po kasi di ba kailangan matyaga ka sa pagtuturo ba? Sana nga po ay mabait po at hindi tayo sermonan. Ayan po, so tara po, samahan niyo po ako for today's vlog po. So nag-start na po mga ka-atis ko, yes. Medyo kinakabahan po. Okay, pero ay dahan-dahan lang. 25 kilometers lang po yung takbo natin per hour. So yun. So dito po kami sa may Orion, Bataan. So yun. Medyo kinakabahan ng Ate Rena nyo, pero sana ay okay naman lahat. Medyo po, dalawa pong paa yung ginagamit ko nung una. Pero sabi ng nagtuturo sa akin, ay hindi daw pwede. Kailangan kanan lang daw po ang isang paa lang daw po yung ang kailangan na pang-apak. So hindi po dalawang paa ang i-use daw po. So medyo stricto ang ating taga-turo. Doon nga po sa may corner, doon sa may highway, yung liliko po kasi kami. Ayun, medyo nasad ako kasi ninenervyos na nga po, napagalitan pa kasi naintindihan ko naman po, diba teacher. So yan. Kinakabahan ako tapos ganun. Siyempre, hindi ko pagamay yung sasakyan Yung may manual po kasi ito matic lang po yung alam ko. Slow down dahil may school. So hindi po namin alam kung saan kami basta yung daanan. Full tank naman po yung yung gasolina. So hindi namin alam kung saan kami pupunta. Baka mag-SM po kami. Tapos yun ang gusto kong matutunan ay yung sa parking po. Yung magre-reverse ka yung sa patalikod. So yun po palang medyo mahirap-hirap. Ganda ng tanawin po So yun, buti na lang okay dito. Maganda
na pala dito mag-ano. Buti na lang dito ako napalikan. So, medyo okay yung ano. So, nagpo 45 na tayo. Pangatlong araw ko po ito. Dalawang beses po akong nag-practice dun sa sa Bicol nung nakaraan. Ayaw ko po kasi talagang mag-drive sana. Pero kailangan matuto para sa bagong chapter ng matututunan ni Ate Rena nyo. Hindi kasi ako marunong mag-bike, hindi ako marunong mag-motor. So ito, dito ako dumiretso. So hindi ako marunong mga atis mag-bike. Kasi nung una wala po kaming bike, unang-una. Mga bahay-bahayan lang po yung mga alam ko. Hi po, it's me again for second day po, pero hindi po ako ang magdadrive ngayon kasi kahapon po nagkaroon po tayo ng talagang kinabahan po ako dun sa intersection po sa highway. Yun, kinabahan ng Ate Rena nyo. Hindi po muna ako pinag-drive at tingin-tingin muna po ako. So yan. So, papunta po kami para sa training lang po. So, nakakatakot po. Natakot po sa Ate Rena nyo kasi sa may highway po dito sa baba, sinalang po agad ako. Medyo masama rin po yung pakiramdam ni Ate Rena kahapon. Pero, pinilit ko lang din. Pangit din po pala kapag masama yung pakiramdam mo tapos magda-drive ka. Isa na din po yun sa lesson na ko po talaga. Yung focusing mo, mawawala po talaga. So, hindi po ako nakatingin doon sa kanan. Buti na lang po, naka-alert po yung yung kasama kong nagtuturo. So, yun, na po niya yung emergency brake po. Ang mababangga pa po namin ay ambulance. Pero sabi nung nagtuturo po sa akin, nakita naman na daw po ako ng ambulance pero dire-diretso. Syempre highway nga po. So yun, muntik na pero nakapag-stop po siya. Pero syempre nakakatakot po, nagkaroon po ng kaba si Ate Rena. Kaya sabi ko, hindi muna ako magdadrive at titingnan ko muna kung paano yung mga paglusot-lusot. Pero dati po marunong na po ako ng gano'n. Medyo masama lang po talaga yung pakiramdam ko. Kaya medyo hindi nakafocus masyado si Ate Rena yung sa kanan na parang na ako dun sa yung sa kaliwa po, yung pagpaganon, yung kaliwa po ako nakafocus, hindi ko po nalaman na may kanan pa po pala, parang nawala sa isip ni Ate Rena na tumingin sa kanan. Pero nung abante ko po, wala naman pong sa kanan, parang nagkaroon lang, ewan ko po. Kaya sabi ko, muna, focus muna ako sa pagtingin-tingin po ng kung paano. So yun, kung paano yung mga technique sa pagdadrive po, kasi nakakatakot po. Talagang kinabahan po ako, nanginginig po ako, pero syempre kailangan matuto ni Ate Rena nyo sa future. So yan po. Inaantay ko po yung magtuturo po sa akin. Yung sa mga lang po, sa mga ganitong barangay lang po, o kaya dun sa dire-diretso po na sa daanan, o kaya yung mga papuntang palengke, okay na po ako. Doon lang po talaga sa malakihan ng mga highway po na natatakot ako. Tapos may mga intersection nga po. So yun po. So tara po, samahan niyo po ako sa pangalawang pagkakataon. Medyo lang po tayo, titingin-tingin lang po tayo. Tapos yun, baka bukas ako na naman yung mag-drive kasi talagang
Medyo masama rin kasi talaga yung pakiramdam ni Ate Rena ngayon. Kailangan kong labanan yung takot ko. So, yun. Medyo takot ako eh. Siguro sasama na rin po kasi ng pakiramdam ko. Hindi, yung Ate Rena nyo ngayon. And nandito po kami sa isang, coffee shop para magpahinga muna. Hanggang bukas lang po ako tuturuan niya. Ito po yung coffee shop na inanahan namin, in-stopan namin. So yung kasama ko nagtuturo ng ay nahihiya po. Nahihiya po siya magpakita. So ako na lang. Passenger muna si Ate Rena. Yung mga ganito po, marunong lang pa ako mag-drive ng ganito. Pero kinakalma ko lang yung sarili ko muna. So baka sa next uli, ako na. So yan. Palabas po kami. Si King si King. Kaka-grass cutter lang na dumiretso po kami dito sa Taburada na, wala pang manok dito, konti pa lang yan hindi namin naabutan si Tio. Hindi po ako, kasama ko to. Pamangkin ko dito, yun yung kasama ko nung pumunta po dito. Ako dati. So yun, napunta po kami dito. May itlog. Yan. Yung mga inahin pala to. Gray. Ano man to? Game farm blood. Oh, eto. Cute ng May ano pa dito eh. Nangingitlog na sila. Asan pa yung mga dito, ambe? Eto lang. Ito, ang dami ng itlog. Ano to? Ipapang ano? Ito yung inaano. Painom akong tubig. Saan kaya nakaano dito? Ito yan, kwarto nyo. May wala dito ka na. King, matagal. Ilang taon na to? Matagal na po ito si King. Hindi namin pwedeng pakawalan dahil dahil maraming manok. Baka malambing po ito si King, kaya bawal hinahabol yung mga manok. Dali tayo. Sira ang negosyo. Upo ka, upo. King, upo ka, upo. Hindi na natin tubod. Sit, upo. Higa, upo. Okay, lalapan niya ako. Upo ka, upo. Yan, ganyan. Sarap ng hangin dito, nakaka-relax. Wag kang kakain. Pamangkin ko po yung dalawa na yan. May parating.